Isang balitang tila isang dambuhalang kidlat na bumasag sa katahimikan ng buong mundo ang kasalukuyang nagpapayanig sa bawat hibla ng ating lipunan matapos kumalat ang ulat tungkol sa isang nakakangilong video na hindi kailanman inakalang magpapakita sa publiko. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba sa kailaliman ng cyberspace, lumabas na ang aktual na footage kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos ay huling-huli umano sa akto sa isang tagpong yuyurak sa dangal ng Malacanang. Ito na nga ba ang mitya ng isang malawakang pagsabog ng katotohanan na naglalayong gisingin ang natutulog na damdamin ng sambayanang Pilipino? Habang ang bawat segundo ng video ay tila mga nagbabagang apoy na handang tupukin ang lahat ng kasinungalingang pilit ipinalunok sa publiko. Nagulantang ang buong bansa at tila huminto ang ikot ng mundo sa tindi ng mga imaheng nakasaad sa nasabing footage na direktang nagpapakita sa di umano'y paggamit ng bawal na gamot ng pinakamataas na pinuno ng bansa. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga mesa at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal sa loob ng palasyo habang binabahanan ng malamig na pawis ang bawat sulok ng gobyerno sa takot na wala na silang maidahilan pa sa harap ng ebidensyang ito. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang bawat frame ng video ay nagsisilbing mga bubog na sumusugat sa katatagan ng administrasyon at nagpapatunay na ang paghukom ay narito na sa harap ng inyong mga mata. Ito na nga ba ang huling kabanata ng pananahimik at ang simula ng isang madugong pagbangon ng bayan na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa integridad ng ating mga lider? Ang bawat Pilipino ay nakatutok ngayon, pigil ang hininga at nanlalamig ang mga kamay habang pinapanood ang pagguho ng isang imperyo sa harap ng inyong mga sariling mata dahil sa bagsik ng revelasyong ito. Isa pa ho itong si Toby Chanko. Alam niyo ho ba mga kababayan kung bakit natin pinapakinggan ang mga sinasabi nitong mama na to? Kasi isa ho siya sa mga nagpapahamak dito kay Marcos Jr. Tinatanggalan ho niya ng salawal itong si Bangag sa sambayan ng Pilipino. Mantaking yung harap-harapan niyang sabihin sa sambayanan na kesyo nandun daw ho siya nung pinapagalitan nitong si Marcos Jr., itong si Martin Romualdez. Gaano karaming bahay ba kailangan nyo? Gaano karaming eroplano ba ang meron na kayo? Gaano karaming kabyar ba ang kaya niyong kainin? Makanto ka, di pa ho tayo nakatikim yan. Di pa tayo nakatikim ng kabyar na yan. Kwento niyo naman sa baba, anong lasa ng kabyar na yan? Itong si Chanko, panigurado, baka isa sa paborito niyang pagkain niyang kabyar na yan. Di pa ho natin nasubukan yan. Yung ang tawag dito, tawag sa amin ng puga ng isda, nakatikim na ako. Yung dalag, yung kulay dilaw, natikman ko na yun. Masarap yun. Diba? Pero yung kabyar, puga daw yan diba? Yung itlog yan ng mga ng isda, diba? Nandun daw siya nung sinishare muna ni Marcos Jr. itong si Martin Romualdez. So alam niya. So alam ni Marcos Jr. na talagang napakarami ng bahay, napakarami ng kabyar at napakarami ng eroplano nitong mga individual na to. Saan galing ang pera? Betrayal of public trust. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga dito sa video na to, matindi ho ito. Bago ho tayo dumako dito kay Ma'am Pinky Web, dyan sa ika nga paglalambing nila dito kay Toby Chanko. Ano man, di ba? Nung pinag-usapan, gaano karaming bahay? Ilan ba yung bahay ni Martin Romualdez? Ilan ba yung mga eroplano? Gaano na ba karaming, ilang kilo na bang kabyar ang linamon nitong mga walang Mahal daw yan mga kababayan. Alam niyo yung maliit na garapon na ganon? Mahal daw yan. Libo-libo ang halaga niyan. Mga 100,000 siguro. Isang garapon ng kabyar sa kanila. Siyempre, alam naman kakain ng kabyar yan yung nasa pinakamababang class. Siyempre, kinakain na kabyar niyan. Yung lalagyan, ginto. Di ba? Ganyan nung hindi ang mga yan. Dito muna tayo kay Pinky. Ito si Pinky. Ito si Pinky talaga. Ay, konektado pa rin ito kay Martin Romualdez. Itong banat ng mga taga-House of Representative kaugnay doon sa banat nitong si Ping Lacson Boytago na wala daw ebidensyang naglilink dito kay Martin Romualdez dito sa mga maanumalyang flood control project. Several House member on Monday welcome remarks by Senate Blue Ribbon Committee Chair and Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson that there's no evidence linking former House Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy, saying that statement underscore the importance
of due process. Yun na nga ho mga kababayan, House lawmakers back Lacson, no evidence versus Romualdez in flood issue. Anak ng Petrang Garapata. Hindi pa ba sapat? Yung si Zaldico, ang kanyang appropriation chairperson sa loob ng 3 taon na kanyang pinagkatiwalaan at kanyang kasama maya't maya sa lahat ng kilos niya, sinasabi na itong si Zaldico, dinadalhan niya ang pera, itong si Martin Romualdez, diyan sa Forbes Park. Di pa ba sapat yun? Sa bagay, wala akong ebidensya. Kahit ika nga harapan ng makita, nitong si Ping Lacson Boytago, yaang galaw na yan, yaang mga anomalya na yan, papasinungalingan pa rin niya yan. Sigurado wala siyang nakita, wala siyang narinig. Yung tipo nakaganyan si Lacson, di ba? Ihahatid yung maleta. Kunyari si Zaldico, di ba? May party-party. Hahatid yung maleta kay Martin Romualdez. Kahit harap-harapan ng makita ni Ping Lacson yan, gaganito si Lacson, pipikit to siyang ganito. Tapos pagka ini-endorse na yung mga maleta, tatakpan niya ang kanyang tinga. Wala siyang narinig, wala siyang nakita. Di ba? Ganyan si Ping Lacson. Kaya yung mama na yan, wala ho tayong maaasahan dyan. At dahil ho dyan mga kababayan, siyempre alangan namang ang kailangan nating suportahan na YouTube channel ngayong mga panahon na to. PH Gen Z. Ito ho yung channel na magtatawid sa mga Gen Z kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Kaya ko ho yan pinopromote mga kababayan. Isa ho sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Gen Z na kung saan talagang masasabi ho natin yung pagkilatis niya sa politika. Hindi yung meron ho siyang sariling pananaw. Kasi yung pananaw ko, pananaw ni Third Floor, pananaw ni Banat Bay, pananaw ni Sir Kong Ibi, itong si Koyang Ibi, iba-iba yan, di ba? Pang boomer yan. Yung iba dyan, pang ano na yan, pang centennial na yung pananaw ng iba dyan, di ba? Tayo ho, medyo na pumapasok tayo doon nandun ho tayo sa boomer Hindi ho tayo sa Gen Z na yan. Kaya yung mga terminology nila, yung the way na mag-isip ang mga Gen Z, hindi ho natin arok yan. At pagka pinakinggan ako ng Gen Z, baka mabuisit lang sa atin yan, di ba? Siyempre yung mga terminology na ginagamit natin, baka maboring yung mga yan Kaya kung meron ho kayong anak na Gen Z, i-subscribe nyo dyan para at least kahit papaano, mamulat ang kamalayan kung ano nga ba ang nangyayari sa ating bayan. PH Gen Z. Ano yan, aprobado yan. Sa mga kababayan natin na talagang tinatangkilik dito yung mga pinromote natin dito sa PH Update. Maraming salamat Pero dito sa isa na to, ito yung siguro one of this day, makikita nyo nakasama natin yung si PH yan. I-interviewin ko yan dito sa PH Update kasi gusto kong maintindihan yung ano nila the way na mag-isip yung mga Gen Z ngayon, iba na Iba yung ano nila yung pag-iisip nila, iba yung kung paano yung mga pananaw nila sa politika. At gusto nating marinig kung ano nga ba ang mga punto de vista nila, kung ano yung nararamdaman ng Gen Z ngayong panahon nitong si Marcos Jr. Kasi nakausap ko na yung bata na yan, mabait, matalino, at talagang napakalalim ng pagkilatis niya sa politika sa ating bansa. Eto, re-recta ho tayo dito kay hindi daw makita yung PH Gen Z. Lalagay ko yung comment diyan sa comment section yung link. Mamaya pagka pinapanood niyo na to, nandiyan na ho yung yung link sa comment section. Tapusin niyo ho muna tong video na to bago ko ho ilagay. Bago ho kayo magpunta kay PH Gen Z. Pangalan pa lang malupit na talaga PH. Malupit! Galing mo PH Gen Z, magaling. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Nako. Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? Yan. But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent. Right? Kwento mo muna ano sinabi ba? Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker.
at tinatanong, o ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Yan. Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Di Ila ba? aeroplano. Ayan. Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Medyo bitin. Ha, bitin. Oh, tanungin Oo, Bete, dapat ano mo kami, sinabihan mo kami, Congressman Toby, kung gaano karaming, kung ilang kilong kabyar ang linamon itong si Martin Romualdez, di ba? Siguro pagka dumugo yan si Martin Romualdez, lumalabas kabyar, no? Pagka umiihi siya, yung buto-buto ng kabyar, ano? Kasi ano yung pagtatanong nitong si Bangag, iba gaano karaming kabyar ba ang kaya niyong lamunin? Ibig sabihin, no, baka kanin nila kabyar na Di na kanin yung ginagawa nilang kanin, yun na yung kabyar. Sarap ang kabyar. Di pa tayo nakatingin yan. Ito lang gusto ko matikman. Sa mga kaibigan natin diyang tawag dito, nakaka-LL. Ay, hindi pwede yung mga nakaka-LL lang dyan sa kabyar na yan. Kung nakaka-LL ka lang, yung nakakaluwag-luwag ka lang, hindi ka pwede sa kabyar. Dapat yung mga milyonaryo, ang hirap po nito Sino ba yung pwede nating sabihan na patingin naman sa atin yung kabyar? Nako-curious tayo, ano ba yung panlasa nitong mayayaman na to, di ba? Sa atin kasi yung itlog lang ng dalag okay na tayo. Isaw-saw mo sa sa sampalok na may bagoong, yan talaga ang legit, di ba? Pero nako-curious tayo, bakit gaano karaming kabyar? Ganon na ba kasarap yung kabyar na yan? Kilo-kilo yung kinakain nitong mga walang yang to. Diba? Itong si Zaldigo at Martin Romualdez, diba? Sa mga makakapagpatingin sa akin ng kabyar na yan. Hindi, mahalo kasi yan. Nyo na lang, ibigan nyo na lang itulong nyo na lang kaysa pambili nyo ng kabyar. Hindi naman tayo congressman natin si Attorney Edwin. Oo nga. Ano sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the president is holding his own cousin accountable for whatever he probably did or did not do. At saka nangyari itong usapan na to nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. No. Marami kasi ang nag-iisip, nagtatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the president also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Kong. Ang problema dito, alam pala ni Marcos Jr. na meron palang ginagawang kabalastugan ng pinsan niya. Bakit bakit nasa laya pa? Betrayal of public trust. Betrayal of public trust yan. Oy, Toby, salamat Salamat sa mga testimonya mo na sinasabi sa social media at mainstream media. Na kung saan harap-harapan nakita mo na sinishare mo na ni Marcos Jr. itong si Martin Romualdez. At tinatanong kung gaano karaming bahay ba kailangan nila, gaano karaming kabyar ba kaya nilang lamunin. Doon tayo bumili ng kabyar. Kabyar na yan, na-curious tayo, kabyar. Yung nakita natin, isda pala yan buto-buto yung malalaki itlog ng isda. Congressman Toby. Pwera na lang kung Sarsuela din yon. Nako! Kasi pwede ring acting yon, ha? Pwede. Pero Para palagay Pwedeng pwedeng kumbaga pang optics. Naiintindihan ko tong si Rated K dito kasi noong kasagsagan na yung tipong napupunta na sa administrasyon ang sisi dito sa mga maanumalyang flood control. Biglang doon humaripas ng interview itong si Toby Tiangco. Maya interview siya, sinasabi niya yung mga katagana yan. Paano kung optics lang yan? Diba? Yung pang optics lang na talagang nagdula-dulaan sila para nandiyan si Toby, merong magkukwento. Merong ikatlong persona diyan sa kwentuhan na yan na siya magsasabi na itong si Marcos Jr. di niya tinotolerate ang kabalbalan na yan. Ang tanong kung hindi niya tinotolerate, bakit nasa laya pa si Martin Romualdez? Alam mo naman pala yung mga pinagbibili nilang mga bahay, linalamon nilang kabyar, mga eroplano nila. Anak ng towa, hindi akma doon sa kita nila. Hindi pa ba sapat yun para bilang presidente, ipaimbestiga mo na sila?
Diba, tanggalin mo na, ipakulong mo na yung mga yan. Kaso ang problema ho dito, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin daw hong ebidensya na maglilink kay Martin Romualdez sa mga maanumalyang flood control project. Palakpakan. Sabi ko sa inyo, di ba? Ano ho ito? Ika nga kung makikinig ko kayo kay Auntie Claire, mabubola kayo. Sabagay, yung mga kasama natin dito sa PHFD, hindi na basta mabubola itong mga to eh. Ika nga, pagka binola mo itong mga to, talaga mamumura ka dito. So, ay, by the way, teka lang. Teka lang. Yun, matagal-tagal na ho tayong hindi nakakapag mega love shoutout. Ayun na nga ho mga kababayan. Gusto kong mega love shoutout. Etong si Ma'am Raspberry, isa ho yan sa mga ika nga talagang napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. No? Maraming salamat Ma'am Raspberry. Sir Herbiscal, maraming salamat din at dito kay Mama Elizabeth Linsangan. Ma'am Elizabeth, kumusta na ho kayo? Maraming salamat. Hindi ko na nailagay dito kasi itong si Ma'am Raspberry, siya ho yung pinakahuling sa atin nagpakulay dyan sa comment section. Again, hindi ho yan hindi para sa ini-encourage ko kayong magpakulay dyan sa comment section. No? Isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Kaya talagang sinobrang ina-appreciate ho natin yung mga nagpapakulay dyan sa comment section kasi talagang yung pinapakita ho nilang suporta talagang napakalupit. Saludo, Ma'am Raspberry. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo hanggang gusto nyo. Eto mga kababayan, tuloy ho natin ang ating kwentuhan. O hindi? Para may share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para may share ni Kong Toby sa atin. Ano? Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Ay, fake. sarsuela ba yun, fake or totoo. Pero, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayag. Kasi Dirty-minded yun. Pati yung mga vlogger. Madudumi ang pag-iisip. Hindi kasi dapat yung tipong pag may narinig ka, kagad yung politika mo gagana na. Ano naman ako doon? Natural bias naman talaga ako sa Duterte. Di naman ako doon, hindi na ako magpapa-ipokrito. Pagka narinig ko, hindi yan akma sa politika ko, at lalo na, pamumulitika yan, talagang, hindi pa tapos yan, babanatan ko na. Meron na akong, kumbaga naka-program na yung utak mo na meron ka na kaagad na, bakit mo ginawa yan? Di ba? Parang domino effect na ba? Pero pagka yan, tulong sa ating mga kababayan, progresyo yan, kahit na sino pa ang gumawa niyan, talagang papalakpakan, papasalamatan natin yan. Pero pagdating sa politika, kagaya itong pang-uurat na to ni Toby Chanko, hindi pa yan tapos. Ika nga meron ka nang naiisip na talaga, ganyan. Parang ganon. Hindi ko ma-explain sana po kayo. Lahat lang ng mga posible, pinag-uusapan At yung namin. iba talagang sasabihin, di ba? Yes. Oo. So, yeah. But if he really does hold his cousin accountable, then that's plus points for him. Pero, ako naman dahil sa sinabi ni Congressman Toby doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay. Pwedeng gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas complicit si Pangulo dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya pero natuloy pa rin yung budget. We're talking about the 2025 budget. Hindi itong budget na ito. Okay. Sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Depende nga kung anong sinagot ni kung ano ang sinagot ni Speaker. Kulang Doon tayo ang kwento. nabitin. Oo, kulang ang kwento ni Kong Toby. Yun. Kaya hintayin ho natin yung kwento nitong si Congressman Toby Chanko, di ba? Kailangan ho talaga yan. Kailangan niyang tapusin ang kanyang inumpisahan. O, re-recta ho tayo sa interview nitong si Toby Chanko dyan sa One News. Kaugnay pa rin ho ito na kung sakaling merong isang pang impeachment dito kay VP Sara, pirma ba siya o hindi? Meron ho siyang kondisyones na kung saan yung kondisyones na yun, tatalakayin ho natin sa susunod na video. Pero pag-uusapan na ho natin dito. Game. Now let's get another House member to weigh in on this, and with us live in the studio now, Navotas Congressman Toby Chanko. Good evening, welcome back to the big story. Yes, good evening, Sean. Good evening, Pauline.
So, have you heard all these talk about the impeachment complaint against the Sa president? news lang. Sa news lang. I've heard it sa news, nabasa ko sa news, na Not- supposedly. Not meron. in the House. No, not- wala. Naka-recess kami ngayon, di Yeah, ba? pero We'll be back pa bulong-bulungan. sa 26. No, wala pa. Wala pa. And do you think it will prosper if there is one? No, I wouldn't want to speculate because I wouldn't know the grounds. No? So mas mabuti, I will comment on it. I promise I will comment on it pag meron na talagang impeachment complaint. No? So point by point, doon ako magkokomento. Pero habang wala, I wouldn't want to speculate. Pero real talk, Kong, do you think they would actually let you know beforehand, given your relationship with the president? Or do you think it's more likely na hindi nila papaalam sa'yo kung meron man? Baka nga hindi nga pinapaalam sa akin. No? Pero publicly naman, sinabi naman ni Kong Erice na he was approached, di ba? So, mukhang What based on about that. kay VP? Sarah. Anong kay VP VP? Sarah, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si Saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number 1 yan. Number Nako, matindi ho yan ha. Hindi daw ho pipirma itong si Toby Chanko. Paano ba yan? Oy, Leila de Lima. Terry Redon. Di nyo pa inuumpisahan. Yang nga impeachment laban dito kay VP Sara, isa sa mga malapit dito kay Bangag, hindi na daw pipirma. Tagilid ang impeachment laban dito kay VP Sara. Pero yung kay Marcos Jr., ano yun kumbaga na corner tong mga congressman na to. Ang bilis natin pumirma dun sa 125 million ni Sara Duterte. Pero yung bilyon, trilyon na korupsyon, hindi man lang ba natin ikukonsidera? Nako. Saka ano ho yan, mga kababayan? Election na naman yan. After 2 years, election na naman. Diba? Kaya yung mga hindi pipirma sa impeachment nitong si Marcos Jr. Naku, iisa-isahin namin kayo dito. Hindi pwedeng di namin pag-usapan yung mga pagiging mga siraulo nyo, di ba? O ikaw, Toby Chanko, isa ka pa ha. Pagka hindi ka pumirma sa impeachment ni Marcos Jr., alam ko naman di ka pipirma, pero ngayon palang baba natin. Pero magkano ba yung ina-accuse Yeah, nila kay VP Sara? 125? 125 million. Oh. Dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. No, I mean you compare it, di ba? Kahit na malaking pera pa rin yun. Hindi yun ang usapan. Panagutin natin, pero yung bilyon-bilyon ang ninakaw, bakit hindi mo sinasabi ang kahit na yan? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka. Kahit na, madam. Minsan, pagka-journalist, huwag kayong magbanal-banalan. Huwag kayong maglinis-linisan. Huwag nyo masyadong ipresenta sarili nyo ng mga ika nga. Kahit na, 125 million pa rin yan. Wala naman nagsasabing konti yun. Kahit tayong mga taga-suporta niya, imbestigahan nyo pero pinag-uusapan yan sa COA. Yung kay Marcos Jr. ba, meron bang ahensya ng pamahalaan na sumasalansan dyan? Wala. Di ba? Kahit na, kailangan mapag-usapan yan. Loko-loko. Palabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di nila mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi dito. I know you said that. You were here. Yes. They didn't even cancel the passport until At the very time, much di ba? later. Oo. Yes. So parang kulang kasi yung
di siniwalat na nga ni Presidente to, pero kulang yung ginawa niya. Kunyari, yung ICI, hindi naman binigyan ng powers na malaki. Ngayon, wala na. Yes, but It's for the record, disintegrated. says I'm one of those who filed the independent. ICAIC? Yeah, ICAIC. Yeah. Pero he could Interest- have certified it as urgent. No. I beg to disagree, no. Because the certification of urgency has very strict parameters. Dapat, kaya nga na-abuse yun eh. Dapat emergency to address an emergency or calamity. You can check the Constitution. Yeah, it's an emergency. Yeah, doon na nga yung interpretasyon, whether it's an emergency or not. Pero ako, again, I'm always consistent. Di ba? Kasi nung previous budgets, even before the budget of President Marcos, in my first term in Congress, yan na yung sinasabi ko. Pag sinacertify nila na urgent to address a calamity or an emergency, sinasabi ko, anong calamity or emergency ang ina-address natin, kaya natin sinertify. So consistent lang ako lagi. Kung dati sinasabi ko hindi pa pwedeng gamitin yon, ngayon baka hindi pa pwede. Unless sabihin lang emergency yung Okay. paghanap kay Saldi. But, well, we heard our political analysts say kanina, parang it was really a tactic to shore up